Yan, tama. Yeah. 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 Uh-huh. Khalifa, man. So everybody, magandang hapon sa lahat. So nag-live ako ngayon dito sa page ng, ewan ko, ano ba tong group na to? Pasanan update ata to eh. Damn, it feels good to be a Taylor. So anyway, nag-plug in ako sa page na to. Sa mga hindi nakikilala sa akin, ako nga pala si Ninong Chicken, presidente, overall president ng Porvida and Senior. So we're having 15th year anniversary. Marami nag-PPM, marami nag-inquire na ano to? Bakit nga ba hindi kami nag-invite sa anibersaryo ng Porvida? May pagkwentuhan muna ako sa inyo. Mag-iiwan na lang ako ng isang message dito. I-report ko lang dito yung mga bagay na nakikita ko ngayon sa modern o mga bagets na ibang deboto na Nazareno. Kwentuhan tayo. Alright, let me share something na this 2025 ang pag-review namin o evaluation namin ng grupo sa mga nagdaan na napasanan sa anib namin o sa anniversary ng bawat chapter namin o sa pagdayo rin namin sa ibang anniversary ng ibang grupo sa pasanan. Masyado ng overacting, OA, na may mga nag-aaway ng kabataan during sa pasanan. Ay nako, hindi ko dapat to pina-plug in sa social media kasi yun nga, kahit anong sabihin mo, yung mali nila, mali rin ng pangit yung painggan, pangit yung tingnan at ikakapahiya din ng lahat ng tahimik na deboto. So anyway, di ko alam paano ko magbibideo, paano ko magsasabi na about sa nangyayari. Pat ako nag-video, pat ako nag-plug in ng ganito. Baka sakali matapik ko yung mga kabataan dito na kwentuhan ko kayo. Dumating ako sa Nazareno nung araw ang pagpiyesta ng Quiapo, mahal na araw. Yung mga bagay-bagay na may mga personal na tampuhan, personal o even magkakaaway man sila sa pangkat, sa gang, sa frat. Pag pinunta mo ang Nazareno, iisan tabi mo yung yung mga bagay-bagay na yun Magpapakumbaba ka, iiwasan mo siya, o hanggat maaari, ang tunay pa nga, ay doon pa yung pinaka susi na magkaayos kayo at magpaumbaba kayo pareho. Kaso ang kabataan ngayon ay masyado nang mapusok. Yung tampuhan at away nila dinadala during sa pasanan. Ngayon, sa mga leaders naman dyan, hindi nila ma-actionan, hindi naman nila mag-guide yung mga miyembro nila o mga bisita nila na dapat isa rin tayo sa maghulma sa kanila. Alam ko nakakairitang tumapik ng paulit-ulit na batang makulit. Pero minsan parang anak lang din naman natin yan, o anak lang din yan na dapat na huwag nyo pagsawaan. Minsan kasi dapat kaya nga pumasok yan ng grupo akbayan at gabayan mo sa tamang linya. May limits and boundaries ang paggabay sa isang batang makulit o isang batang deboto. Kumbaga, up to you kung tuturuan mo siya paano magdasal, paano tahakin yung tamang linya. Pero sabi ko nga, ako naman sa pagiging leader ko sa grupo namin hanggang Nazareno lang ang usapan natin. Sa work mo, sa negosyo mo, sa frat or sa gang mo, bahala ka dyan. Labas yung pagiging leadership ko dyan. Pero pag usapan Nazareno, bit-bit ko pa rin yung bit-bit at cargo ko lahat ng bagay. Basta usapang Nazareno, usapang Porvida. So anyway, isa sa mga sinishare ko
na dapat mapagtulungan na rin at matapik mo rin yung kapwa mo kapatid sa pananampalataya sa Nazareno. Lalo na sobrang public, laging lingguhan yung paglipat ng Nazareno, pagdaos ng anibersaryo, sa dami nga ng grupo. Nakikita tayo sa mga kalsada, sa kalye, kasi doon nga dinaraos yung pagbuhat sa Nazareno o paglipat ng Nazareno sa isang pagdalaw. So ang punto doon, dapat pag bumuhat ka dati o pag bubuhat kami, pagsalang mo agad ng pamingga. Share ko sa iyo kwentong paano nga ba maging isang deboto. Pag bago ka sa deboto, syempre makita mo yung pamingga o yung kahoy. Yun ang paraan para mabuhat mo yung andas. At sa taas ng andas, andun yung Nazareno. Kapag bumuhat ka ng pamingga hanggang sa andas, ang pasan mo yun ay Nazareno. So, ibig sabihin, ang Nazareno ay pasan-pasan mo. At kapag pumasan ka, hindi mo lang basta binuhat yun. Dahil mabigat, at marami ring humihila, at kanya-kanya. Pinagtutulungan yun buhatin. Pero hindi lang basta binubuhat. Ang punto ng pagbuhat sa pamingga o ang pagbabad dun ay once na lumapat sa'yo yung pamingga sa balikat mo, oras mo na yun para pumikit, magdasal, mag-wish, mga bagay-bagay na drama sa buhay mo, ilipat mo yung bigat ng damdamin mo sa pamingga na yun. Baka sakaling may hinihiling ka sa Diyos, mga bagay na humihingi ka ng milagro para sa ikaagaling ng kamag-anak mo o pamilya mo, yun yung paraan eh. Yun yung paraan. Pero hindi paraan o dapat ituro yung paraan na binubuhat mo lang siya para may pagpalakasan. Kung ano ang nasimulan na tradisyon ng mga sinaunang deboto noong araw, dapat pinagpapatuloy lang natin sa mga bagong henerasyon. Ito ang tinatawag na Gen Z, Youngstana, mga kabataan na hip-hop, kabataan na ibang fashion na ang forma, na dapat ang pinagpapatuloy pa rin natin, lalo na sa mga leader, ginaguide natin yung mga miyembro natin, ang kapatid natin sa Nazareno, sa proper na pamamanata. Hindi ka isang leader para lamang pormahan mo yung miyembro mo at ipakita mo lang na marami kayo. Akbayan mo yung kapatid mo, akbayan mo yung miyembro mo, ituro mo yung proper na isang maayos na pamamanata. Litin ko, pagsala mo sa pamingga, buhatin mo siya, ipikit mo mata mo, manalangin ka, i-wish mo lahat ng mga bagay-bagay, humingi ka rin ng kapatawaran sa mga sekreto mong kagaguhan sa buhay, at magpasalamat ka palagi kay meron o wala. Paulit-ulit, bumuhat ka hanggang sa matapos yung anibersaryo. Hindi rin lahat ang pwesto ay nasa unahang pingga. Para maging popular ka, maging ikaw ang pinakamalakas, o isang grupo kayo na kayo ang malakas sa isang pamingga o sa magkabilang pamingga. So ang punto pa rin doon, dapat mas nananaig pa rin yung pananampalataya mo o kung paano ka magdasal habang sinasagawa mo yung pamamanata na sinasabi mo. Sa nakikita ko ngayon, group by group, ang pagbuhat nila ay hindi na pamamanata. Ang pagbuhat na lang nila ay binubuhat na lang nila ay parang bagay na lang. Parang bubuhat ka na ng rep, parang bubuhat ka na ng kung anong bagay. Isipin mo lagi, pag binuhat mo ang pamingga hanggang andas, hanggang sa Nazareno binubuhat mo. Taimtim na panalangin, taimtim na wish, taimtim na pasalamat. Dapat ganun.
At kung pupurihin natin ang Nazareno o pupurihin natin ang isang anibersaryo, ang sinisigaw pa rin ay Viva. Hindi mo pwedeng idamay or pwede mo siguro improper lang ang pagsigaw sa iyong grupo. Pero kung dadagdagan mo pa ng parang mas make it proud pa para makuman mo yung membro mo o grupo mo na hindi naman related talaga sa isang pamamanata. OA na yung ganun. Overacting na yun. Mas lamang dapat ang dasal at ang pagpuri sa Diyos. Kasi ang binubuhat mo na at ang sinisigaw mo na ay hindi ang pagpuri sa Diyos. Ang pinupuri mo na lang nun, yung grupo mo. So anyway, nire-remind ko lang naman dapat kung ano talaga ang sinaunang tradisyon. Kapag piyesta, Viva. Papuri at pasalamat at pagsisigaw mo sa Nazarenong pasalamat. O para madinggin din panalangin mo. Kapag mahal na araw, walang Viva. Taimtim at tahimik lang tayo during pasanan. Yan yung mga bagay-bagay na ganun. So, sabi ko nga, nire-remind ko lang naman sa inyo na sa bawat pasanan, isa pa to. Bakit hindi na kayo nag-uniforme? Ang suot nyo na lang ay plain black, plain white, plain red. Hindi. O yung brand na mga ganito. Dapat, pag usapang Nazareno, oras na Nazareno, ang suot nyo dapat ay uniforme ng grupo mo. Laging tandaan mo yun. Kasi ang pinunta natin ay ang Nazareno. Hindi mo pwede suotin yung gang shirt mo. Hindi mo pwedeng suotin yung clothing brand mo. Hindi mo rin pwedeng suotin yung fraternity mo. Fraternity shirt mo. The point na kwentuhan, Nazareno is Nazareno pa din. Maging proper pa rin tayo. Ultimo ikaw, dapat sa sarili mo, nagpapakumbaba ka na at i-oras mo rin ang sarili mo. Sa oras ng Nazareno. So, kwentuhan tayo ulit. Sa nangyaring 2025, ang daming kaguluhan. Nung araw, parang normal yung palakasan eh. Kaya tumatagal yung prosesyon. Ngayon, hindi. Masyado ng lumagpas na sa pisikal. Hindi nga natin alam kung Nazareno pa ba. Hindi natin alam kung deboto pa ba. Yun ay pag-away o parang kabataan na lang yun. Nakakalungkot dahil umaabot na sa punto may nagsaksakan. Nakakahiya. Nakakainis. Kasi away na nananaig. Personal at makasariling galit na lang yung napupuntahan na ganyan. Actually, yung away tsaka yung personal na ganyan, normal yan eh. Kung hindi sa oras ng Nazareno, gawin mo yan, bahala ka. Sirain mo buhay mo, pakilala mo ikaw pinakamatapang, OG, leader, GT, ganyan, gawin mo lahat, bahala ka, gawin mo. Pero dapat dinulugar yung galit at pagganti. Baluktot yung turo ko, di ba? Baluktot, dapat wag mo lang gawin. Di ba? Siguro, for me, sa pagiging literal lang sa buhay, sa kalye, o sa talagang pang-araw-araw, gawin mo yan pag hindi oras na Nazareno. Huwag mo lang idamay yun. Diba? Mahiya ka sa Nazareno, mahiya ka sa nagdaraos. Kaya kung may personal kang away, mga ganito, sa mga kabataan, sa mga grupo na may laging katampuan sa ibang grupo, huwag nyo nang dalhin yung away sa ibang anibersaryo. Nakakahiya. Kaya nga nagdaraos sila kasi anibersaryo nila. Ang pinunta natin ay Nazareno. Diba? Yun lang din ang punto nun. So, ito ay hindi pag-sermon. Pinapaalala ko lang sa inyo, kung ano nga ba ang tradisyon. Kasi, hindi kasi pwedeng mangyari na kabataan na lang ang nagpabago at nagpahinto o mga bagong kabataan at this batch of kabataan ang nagpahinto sa tradisyon na pagnapasanan. Diba? Kami sa grupo namin, nililigtas ko yung grupo ko sa kami maipag-away, kami maiganito, kami maipagpatulan sa mga ganyan. Kasi sabi ko nga,
yung grupo namin hindi rin perpekto, pero ang punto pa rin gusto namin mag-celebration, gusto namin mag-anniversary na pasalamat sa 15 years na friendship, 15 years na pamamanata sa Nazareno. Ngayon, dahil marami nang ang bisita, sobrang dami nang ang pupunta, parang grabe, appreciate sa lahat ng gustong pumasyal. Kaso, dapat ma-organize natin at matapik pa rin yung mga bagay-bagay na sa sobrang dami, kailangan nakokontrol pa rin yung mga bagay-bagay. Okay nga lang talaga sa akin kung normal na pasanan lang, walang problema. Go ahead. Magpalakasan kayo. Kahit simpleng bigayan, bahala kayo. Pero yung may dala kang matalas, patalim, baril, wag. Piruin mo, simula pumunta, bago ka pumunta, may intensyon at may galit ka ng gumanti. Nandun ka sa pasanan, inaabangan mo siya, na parang hindi mo talaga nakikita yung Nazareno. So ang point din dito, yung leader niya o yung kagrupo niya, alam niya may dala, pati hindi mo awatin. Tapikin mo. Huwag mong hayaan masira yung buhay ng tao at yung taong gagawa rin nun. Dahil makukulong siya, hush. Walang galang lang, sumalangit nawa. May namatay pang bata noong December. Di ko alam kung na case close ba yan. Yung away din sa may chapter ko sa Valenzuela, sinaksak yung isa. Awa ng Diyos, hindi naman miyembro ko, hindi rin miyembro ng masyado na nakakabahala. Natatakot ako na wala na, bawal na magpasanan Pinagbawal na ng gobyerno. Kasi nagpapatayan na yung mga kabataan Sasaksakan, may dalang illegal na Yung iba may dala pang cards. Sabi ko nga sa iyo, yung bisyo, kagaguhan, katapangan, o anumang kagaguhan mo sa personal mong buhay, gawin mo yan. Freedom mo yan. Pero dapat hindi sa oras ng Nazareno. Nadamay pa kami. Nadamay pa yung tahimik. Nadamay pa yung may pinapanalangin na milagro para sa pamilya niya kasi may karamdaman. Gets mo ba ako? Yun lang naman So, dapat patuloy na paulit-ulit kong sasabihin sa mga kabataang mapupusok na hindi kayang akbayan, bahala ka, gawin mo nga yan. Basta wag sa oras ng Nazareno. Yun lang naman yung sasabi ko. At kung pupunta kayo, dapat naka-uniforme kayo. Hindi naka-civilian, hindi yung clothing brand, hindi yung gang shirt, hindi rin yung flat shirt. Dapat uniforme pa rin ng Nazareno. Diba? Kasi ang pinunta pa rin natin ay Nazareno. At ang pinag-uusapan natin dito is Nazareno. Hindi ko sinasabing hindi ko kayo sakop. Sa totoo lang, hindi ko kayo sakop. Hindi rin ako magaling na leader. Pero dahil mag-aanibersaryo kami, sabi ko nga, kami muna ang papasan. Marami nagboboluntaryong mag-free tambol. Salamat sa inyo. Kaya mo, re-replyan ko kayo. Kaso last year, ultimo tambol, nag-aaway-aaway pa. Diyos ko naman. May nag-PPM pa. Like, mga vlogger or media, photographer. Pwede naman. Pero dapat, sumalang ka muna. Pumasan ka muna. Kasi, kung talagang deboto ka, dapat pumasan ka muna bago ka magtrabaho ng camera. Kaso ngayon, mas lamang ngayon yung parang puro picture, puro video, puro reels. Diba? Hindi pinagbabawal yan. Pero dapat gampanan mo muna yung pagiging deboto mo bago mo gampanan yung pagiging famous mo o kumukuha ka ng atensyon. Yung ibang vlogger pa nga, katarantaduhan pa yung ina-upload. Hina-highlights mo pa yung away. Hina-highlights mo pa yung mali. Now, which is dapat na mamotivate natin yung ginagawa mong video at photo, yung tama. Ay, gets mo ako? Kumbaga, kaya ko to ni-live video. As sa inyo to, ituloy pa rin natin dapat yung tradisyon. Yun lang.
Hindi ko kayo sakop dahil hindi ko naman kayo miyembro. Pero, dahil mag-anibersaryo kami, paano nga ba ako magkokontrol sa sobrang daming bisita? Halos malagpas ako ng 2,000 bisita. Iba't ibang grupo, iba't ibang lugar. Appreciate sa pagsama nyo o pagbati ng selebrasyon ng Forvida El Señor. Appreciate that. Pero kung magdaraos lang kami, na parang, sige lang, punta lang kayo, come, punta. Habang binubuhat nyo na Nazareno, nagpapalakasan kayo, nagkakasakitan kayo, huwag naman sana umabot kayo na kayo pa mismo makagawa ng away para lang masira nyo yung anibersaryo namin. Huwag naman. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung may kagalit man kayo, katampuhan man kayo, gawin nyo yan nang hindi naka-uniforme at wag na wag sa oras ng Nazareno. Gawin mo yan! Kung talagang matapang ka, gantihan mo sa hindi oras ng Nazareno. Diba? Bahala ka, nasa iyo yan. Kasi sa edad mo yan at bata ka pa, marami pang gustong patunayan sa sarili mo. Karapatan mo yan. Dinaanan ko rin yan. Walang problema doon. Lahat ng risk, lahat ng kakasira ng buhay mo, kung sakali makulong ka, malunod ka sa bisyo, learning mo yan lahat yan. Sana makalabas ka. So anyway, yan yung mga bagay-bagay na nakikita ko na wala na sa linya ng isang pamamanata o sa deboto. Ulitin ko sa mga leaders, trabaho nyo, akbayan at turuan sa tamang linya, lalo na sa oras ng Nazareno ang miyembro nyo. Hindi yung nagpo-post ka pa sa mga page, nakikita ko nag-i-invite ka, bubuo ka ng grupo, hindi ganun. Hindi ganun ang tamang way. Hindi ganun ang tamang way. So sabi ko nga, hindi ko nasakop yung leadership nyo. Pero pinapasa at pinapaalala ko lang sa inyo yung mga gampanin nyo sa pagiging leader nyo. Hindi yung leader ka lang dahil marami kayo, pa nag-picture kayo. Ang tanong, mawalang galang ulit, yung nasaksak o yung namatay, yung leader nun, napakahirap magpaliwanag sa magulang nun o sa kamag-anak nun. Paano pa yung miyembro nun na nakaperwisyo dun? Diba? Kaya ba mong humingi ng sorry dun? Kaya bang humingi ng kapatawaran dun? Hindi, diba? Kapabayaan din yun ng leader yun. So, sabi ko nga, ang isang leader ng grupo, kung mapamotor, mapagang, mapafrat, lahat yan may mga gampanin. Hindi ka lang leader kasi sikat ka at ikaw ay pinaka-head o pinakasiga. Leader ka rin hanggang sa troubleshoot, lalo na sa obligasyon. So, nangigets na ako. So, isang munting paalala lang yan sa nire-review natin. Till now, nagbobotohan pa rin kami ng mga officers ko and leaders ng bawat chapter ko para sa 15-year anniversary ng grupo kung mag-i-invite ba kami. Pag tinanong mo ako sa akin sa parte ko bilang overall president ng Forvida para sa anibersaryo namin o para sa dating pang anibersaryo ng bawat chapter namin, kaya namin bumuhat ng kami lang. Pero syempre, yung mga kapitbahay namin, actually, hindi natin matrace yung mga makukulit na yan eh. Bakit? Kasi wala kang uniforme. Hindi kagaya ng pag naka-uniforme, gumawa mo siya ng mali, alam kagad sinong irereklamo. Yung leader, diretso sa barangay, diretso sa pulis. Ganun yung pamamaraan. Improper at legality. Kapag nanggulo sa isang selebrasyon o mga bagay-bagay na ganon. Pero kung pupunta nga talaga ng hindi naka-uniforme, naka-civilian, patiwasay at mahinahon pa rin kayong pauwi. Bumalik ka at mag-uniforme. Yun lang din yun. Pinapaalala ko rin sa lahat na pag pinabayaan natin yung kapwa natin kabataan na deboto, pag sila lagi ang pinagmumulan ng gulo at away, isipin mo, grupo mo nagpahinto ng
pasalang sa iyong syudad? Bakit? Pinagbawal na eh. Wala kasi, wala na, bawal na, nagalit na. Hinuhuli na ng pulis kasi nag-aaway, nagsusuntukan na eh. Nagets mo yun? Nadama yung tradisyon. Yung ultimo, hindi ka pa pinapanganak. Ultimo, baka hindi pa magjowa yung magulang mo. Binubuo pa lang yung relasyon. Dahil sa'yo. O dahil sa makasariling personal na higanti mo. Naputol na yung pagdaos ng anibersaryo. Diba? Lagyan pa rin ng limits. Lagyan pa rin ng boundaries. Isa lang ang problema na pinag-uusapan natin sa video na to. Kasi hindi ko nga kayo sakop eh. Bahala kayo dyan. Pero sana, ulitin ko, pag uma-attend kayo ng pasanan, anibersaryo, pagdaraos ng mga ganito, ganyan, lalong sa usapang Nazareno ha, mag-uniforme lagi ng iyong uniform sa grupo ng Nazareno. Ulitin ko, pag a-attend kayo ng pasanan o anibersaryo ng isang Nazareno, mag-uniforme kayo ng grupo mo sa Nazareno. Hindi civilian, hindi clothing brand, hindi gang shirt, hindi frat shirt. Tandaan mo yun. Uniforme ng Nazareno. Nazareno ang pinunta mo. Kung makita mo yung katampuhan mo, nakita mo yung kagalit mo, isang tabi mo yan. Kasi Nazareno ang pinunta mo. Diba? Nagigets mo ako? Pag nakasibilyan ka sa ibang pagkakataon mo, nakita yung katampuhan mo, o di doon kayo doon mo gawin. Pahala ka. Dahil hindi nga namin sakop yun. Nagigets mo ako? Wag mong idamay ang Nazareno. Nazareno ang pamamaraan para magpasalamat, humiling sa mga bagay-bagay na personal na imposible. Diba? So kung ang mission mo lang linggo-linggo, magpalakasan, ano pa ba, may pagkompetensya, isigaw mo lang lagi yung pangalan ng grupo mo. Hindi mo na binabanggit yung Viva Nazareno. Binabanggit mo lang yung grupo mo kada tutugon kayo. Hindi na parte yun. Kaya pag sa amin kayo bumisita at gano'n ang sinisigaw nyo, wala kayong magagawa. Mumurahin ko talaga kayo. Kasi hindi na tama yun. Na ultimo leader mo, siya pa yun gumawa ng ganong tema. Isigaw natin ang Nazareno. Isigaw mo yun. Purihin natin ang Nazareno. Tama yun. Pero isisigaw mo na yung grupo mo at hindi naman related at relevant sa pamamanata at hindi naman dasal. Tingin mo, alam mo sa sarili mo, mali na yun. Diba? Ang binubuhat natin ay ang Nazareno. Litin ko, ang binubuhat natin ay Nazareno. Hindi yung pangalan ng grupo mo. Nazareno ang pinunta. Mission natin Nazareno. Nazareno rin ang paraan paano magpasalamat at humiling. Dapat yun at yun lang. Hindi fame, hindi pagbablog, hindi fotografiya, photos. Pwede mong gawin yan. Basta unahin mo lagi ang Nazareno. Diba? So, anyway, magandang hapon sa lahat. Hanggang dito lang muna yung masasabi ko. Mamayang gabi, mag-meeting kami ng mga officers and president ko sa bawat chapter ko. Para sa aming pagdaraos ng anibersaryo. Pag tinanong mo ako, pwede ba kayong pumunta? Bilang overall president, sa akin kaya namin buhatin na sarili, kaya namin magdaos doon. Pero ibang mga officers and leaders gusto nila mag-invite. Okay naman, di man ako suplado eh. Pero dapat, kahit pa paano, kahit sa simpleng tulong ko lang na pagtapik ko sa ibang magdaraos na mga ibang anibersaryo. Paano ako pupunta sa mga anib nyo kung kayo-kayo rin ay laging ganyan? Diba? So sana pahalagaan natin yung pundasyon o tradisyon ng Nazareno o pagiging deboto. Ipasa pa rin yung sinaunang tradisyon na matututunan nila yung tama. Pero kung ipapairal natin yung kababayaan, pagiging leader sa ating mga miyembro, hindi feeling ko, tayo rin ang dahilan. Ba't pinagbawal na yung pasanan
sa kalye. Nagigets mo ba ako? Gusto bang umabot na ultimo yung Nazareno sa Quiapo hindi na rin ilabas dahil sa pansarili mong away. 'Di ba? Huwag mong sabihin hindi ka namin kaya naming tapikin o awatin o patulan. Ang punto ko, nagpapakumbaba nga tayo sa Nazareno Kasi Nazareno nga 'Di ba? Naulit ko. Pwede ka maging matapang, ulul, gago, alam mo ba, OG, siga, lahat yan, gawin mo. Pag hindi ka naka-uniforme, gawin mo yan. Pag nasa gang ka, gawin mo yan. Pag nasa frat ka, gawin mo yan sa party. Gawin mo yan kapag civilian ka. Pero pag oras na Nazareno, magpakumbaba ka sa bawat bagay na hindi mo maintindihan. Diba? Hindi habang buhay matapang. Minsan maniwala ka o baka maguwat ka. Yung hinihiling mo para sa sarili mo, sa anak mo, sa parents mo, sa nanay mo, tatay mo. Dahil inuna mo yung makasariling bagay mo. Tingin mo ba pagbibigyan ka ng Nazareno sa hinihiling mo? Yun lang naman. Tinatapik lang kita, young kid. Tinatapik lang kita. Ulitin ko, may freedom kang gawin lahat yan. Huwag sa oras ng Nazareno. Alright? Kaya kitang yakapin, kaya kitang mahalin. Pwede kita maging miyembro. Walang problema dun. Pero yung papakita mo yung talagang desidido ka at gusto mong magkaroon ng linya, pwede yun. Pero kung papakita mo lang sa bawat grupo mo o sa ibang grupo na pinasisiklaban mo, mali yun. Hindi yun oras ng Nazareno. Gets mo ba ako? So yun lang. Anyway, mamayang gabi, may meeting kami. Kung mag-i-invite pa kami ng bisita. Sa mga tambol na gustong pumalo, appreciate yan. PM mo lang ako, PM lang kayo sa page. Comment lang kayo doon para makapag-reply sa Almighty for Vida sa gusto mag-free tambol sa anibersaryo. Sa media, pag-uusapan din namin yan. Sa media, sa mga vlogger, sa mga nagpo-photo, punyeta, pumasan ka muna, manalangin ka muna bago mo gawin yung pansarili mo. Nire-remind ko lang sa iyo yun. Baka nakakalimot ka. Deboto ko pa talaga o vlogger ka lang. Diba? Kaya ako sinasabi to para ipagpatuloy at ipasa natin yung minana ko namin na pamamanata. Hindi pwedeng pumasok lang si iPhone 17 Pro Max tapos hindi mo na itutuloy yung nakaugaliang tradisyon. Hindi pwedeng ganun. Diba? Maaaring yung postura medyo kanya-kanyang pagandahan, okay yun. Pero dapat proper pa din. Limits and boundaries sa oras ng Nazareno. So anyway, lahat ng topic dito tungkol lamang sa deboto. Kung hindi ka deboto, sa ibang field tong usapan to, hindi para sa iyo to. Pero kung kapwa kita deboto, sa deboto lang makakaintindi. Nabulol ako. Ulitin ko, itong video na to ay para lang sa deboto lang ang nakakaintindi. Magandang hapon sa lahat. Anyway, wag puro pasan. Kailangan mo rin mag-school at kailangan mo magtrabaho. Hindi kayang palamunin ng pamilya mo yung puro buhat lang. Kilos kapatid, kahit anong iyak mo sa Nazareno, hindi ka magtatagumpay kung puro dasal lang. Sabayan mo ng dasal, sabayan mo ng kilos. Maniwala ka, uusad ka. Yan ang nagpabago sa buhay ko. Magandang hapon. Yeah!